Ano ba naman yan, Berto? Ang aga-aga, lasing ka na naman. Eh kung maghanap ka kaya ng trabaho para may makain kami ng anak mo dito. Makain? Susukal mo ng perang binibigay ko. Maya ka naman sa anak mo. Puro na lang ganyan, Berto. Ayusin mo naman yung buhay mo. Magtrabaho ka naman. Ito na, ngaw-ngaw ka lang, ngaw-ngaw. Sinong hindi magagalit sa ganyang ginagawa mo? Hindi ka na naawa dyan sa anak mo. Nakalaman o, kutak ka lang ang kutak. Palagi na lang ganyan, Berto. Araw-araw ka na lang lasing. Ano ba? Ang ingay-ingay mo, dahil mong dada. Sinong hindi magagalit sa ginagawa mong ganyan? Oh, buti gising ka na. Kumain ka na dito. Maglinis ka na din ng bahay, ah. Ang aga-aga, pinapainit ng tatay mo ang ulo ko. Anya, Intan? Atat ka naman. Babawi ako ngayong araw. May nakita akong pera ni Berto sa bag niya kanina. Kinuha ko na. Sigurado mananalo ko. Dito sa mundong aking lalakaran, tunay na laganap ang kasamaan. Mga kasalanan ay nagkalat, huwag tayong takahawa. Oh, sino yung mga yan? Parang bagong lipat ha. Balita ko, galing daw sa syudad eh. Anong ginagawa ng taga-syudad dito? Alam niyo na, baka sa sobrang tayo ng lipad. Ayun, bumulsak. Sabi sa nasagap ko, nalugi daw yung negosyo nila. Ay, ayun. Alam niyo ba, sabi pa nung iba, masama raw ugali ng mag-asawa sa mga trabahador nila. Ay, ayun. Grabe na talagang ito pa sa ating pagkukas. Ay, naku, mamaya masama tayo sa karma ng pagkukas. Teka, sino ka ba? Ako, Ma! Tao po. Oh, teka lang, Philip. Oh, eto. Kapag naibenta mo ang lahat, bibigyan kita ng porsyento. Tapos, sagot ko na rin mamaya ang gabing pagkain nyo. Talaga po? Salamat po, Aling Marie. Sige na, mawali ka pa sa klase. At kaya naman, ang aga-aga nandito kayo sa tindahan ko. Pinapakailan mo niyo yung buhay ng ibang tao eh. Ito naman si Aling Marie, ang KJ. Minsan na nga makusap-usap. Ay! Pagpasalihan mo na yung mga yun ha. Wala talaga silang magawa sa buhay. Ayos lang po yun. Tama rin naman po sila. At saka, sanay na rin naman na po kami. Salamat po ah. Yes! Gusto na! Good morning, class! Good morning po. Ako pala si Adrian Hazol. Kayo yung bagong lipat sa may sa amin, di ba? Oo. Gusto mo? Sabay na tayo. Alam mo din kung saan pwedeng dumaan dito. Marami kasing nag-aaway doon. Pag nasempan ka, sagot ka. Sige ba, salamat ha. Batis ang hanap ng uhaw na usa. Gayon ko hinahanap ang ama.
Puso'y nasasabik pag naalala tuwing pumupunta sa templo kung saan sumasamba. Ngunit kahit na magtagal, araw na hinihintay, hindi kailanman maiinip. Patuloy na maglilingkod, ang buhay ko'y ibibigay sa bahay ng Ama ko'y babalik. Mama! Hi! Aba, miss na miss ako ah. Siyempre naman po, Mama. Si Philip nga po pala taga dyan po sa may looban. Aba, unang pasok pa lang, may kaibigan ka na agad. Siyempre naman po, Mama. Ako pa, kanya ang anak ako. Halika, Philip, kain muna tayo sa loob. Okay lang po ba? Baka po maubusan kayo ng pagkain kapag dito pa po ako sa inyo. Nakakatuwa ka naman, Philip. Yung pagkain, nauubos. Pero yung biyaya galing sa Ama, hindi yun mauubos. Lalo na kapag sinishare natin sa iba. Kahit na mahirap ang buhay. Walang imposible sa Ama. O, Shasha, tara na! Baka lumamig yung pagkain. Philip, upo ka muna dito. Tara, anak, bihis ka muna. O, Philip, bihis ka muna din. Okay lang po ba na gamitin ko to? Oo naman, napaglumaan na din naman to ni Adrian, kaya okay lang. Sige na, isuot mo. Tignan natin kung kasya sa'yo. Sige, kain ka na. Sana po kasi pinag-iwan ko. Lahat ng magulang o mga nanay, mababait, Philip. Hindi mo lang siguro nakikita, pero walang sawa silang nagtatrabaho para sa kanilang mga anak. Para may maihanda sila sa mesa. Siguro hindi po ganun ang mga magulang ko. Maswerte po ni Adrian sa inyo. Swerte din naman ang mga magulang mo sa'yo, Philip. Isa kang mabait na bata. At matulungin pa. Magiging proud sa'yo ang mga magulang mo. Tsak malayo ang mararating mo. Wow! Ang galing ah! Napaubos mo. Dadagdagan ko ulit bukas ah. Tapos, dadagdagan ko yung porsyento mo kapag napaubos mo ulit. Sige po, Aling Marie. Salamat po. Heto na din pala yung ipinangakong pagkain sa'yo ah. Magbukod ka na ng pagkain mo para bukas. At mukhang natalo na naman yung nanay mo sa sugal. Heto na rin. May nahanap akong lumang libro. Sa'yo na! Salamat po talaga, Aling Marie. 10, 20, 22, talaga naman. 23. Ano ba naman yan? Nakakainis naman. Iba naman yan. Yan ka magaling. Kung pinambili mo sana ng pagkain yung pinangsusugal mo dyan, ay pagkain sana tayo ngayon. Lumayas ka na lang! Ang dami pang sinasabi eh! Ikaw ang lumayas. Kala ko naman, kalaki-laki ng binibigay niya. Di nga yung sapat pambili ng ulam eh.
Panalo na ako kanina eh. Isang numero na lang. Oh, buti umuwi ka na. Ano yung dala mo? Pagkain? Baka mamaya napulot mo lang ko sa kung saan-saan ha. Bigay po yan ni Aling Marie. Bayad sa pinagbentahan ko ng paninda niya sa school. Buti naman at marunong ka na maghanap buhay. Yung tatay mo walang kwenta, panay na nga lang ang inom, di pa makapagpadala ng pagkain dito sa bahay. Sa pagsapit ng gabi, ako'y laging tumitingala upang aking pagmasdan ng ganda ng buwan ng mga tala. Di babaling aking pinabalot na dilim, hihintayin ang pagsilip ng umagang paparating. Pinaniniwalan ang kalungkutan ay di magtatagal at mayroong hangganan. Sabik na masilayan, pagsikat ng araw, nang malimutan ng mga gabing mapanglaw. Hindi na muna. Kailangan ko umipon ng pambahan ko sa school eh. Sige, sa susunod, sama ka ah. Sige, pero titignan ko pa ah. Tao po! Itong plastic mo, 5 piso lang ito. Ang dami-dami po niyan, tapos 5 piso lang. Eh, bumaba talaga ang presyo nila, iho. Ah, sige po. Itong bakal mo, bigyan kita 30 dyan. Pero ito, 50 na lang lahat. Hapon ito, po, Ate Roslyn. pakisabi sa mga magulang mo, may pamamahid ulit mamaya dito sa bahay. Ah, opo, opo. Salamat po rito. Anak, halika dito. Dali, may bibigay ako sa'yo. Diba, mahilig ka magbasa? Kaya eto, ibinili kita ng libro. Galing yan sa napanalunan ko kanina, anak. Kumain ka na din pala dito. Ayan. Madaming binili si nanay na pagkain kanina. Aabot naman na siguro sa atin ito ng 1 linggo. Medyo sineswerte ang nanay sa laro. Di bale, gagalingan ko pa sa susunod para hindi tayo maubusan. Yan ang tinatawag na blessings, anak. Sige na, kain na. Salamat ka sa nanay mo. Kung hindi dahil sa kanya, wala tayong makakain ngayon. Eh, ikaw, Berto,
Heto ako't naghahanap buhay. Ikaw naman ay panayang inom. Wow naman ha. Nakapagdala ka lang ng pagkain sa pagkala mo kung sino ka na. Makalis na nga. Sinisira talaga ng tatay mo ang araw natin. O ano, hindi ka talaga sasama sa padasal? Sasama na. Nakakainis tong si Berto. Akala mo kung sino. Akala ko talaga, hindi na. Ano, tayo ka ulit mamaya. Malay mo, mas malaki pa yung mapanalunan mo. Sige ba? Aba, may kakainin na naman kami neto. Ay, naku Philip, ang haba-haba na ng listahan ng nanay mo. Wala na yatang katapusan. Pati yung tatay mo may bukod na listahan. Eh, sana naman, sa katapusan, magbahid na kayo. Ako malalugi na ito eh. Sabihin ko po kay nanay, pasensya na po. Oo, siya. Ganito na lang. Pautangin kita, pero ibabawas ko doon sa porsyento kapag nagbenta ka ulit. Oh, eto, okay lang ba? Opo, Aling Marie, salamat po. Kawang babang ko. Ang hirap talagang mabuhay ngayon, no? Wala na atang katapusan. Kailan kaya ito matatapos? Sino nga paglalaro mo kaya? Sino kaya ang tatapos? Ano kaya magiging katapusan? Alam niyo mga pre, sa araw-araw ng hirap natin sa buhay, buti na lang merong napakabait, napagandang Aling Marie. Tama. Aling Marie, baka naman, pautang. Pautang naman po ng noodles, Aling Marie. Hay nako! Tigil-tigilan nyo nga ako. Magbayad muna kayo ng mga utang nyo. Buti nga tong si Philip. Marunong maghanap buhay. Eh kayo, tambay pa rin. Aling Marie naman, nababayad naman po ako eh. Uy, bis na bis ka ah. Philip, andyan na pala. Oo, may pagsamba kasi kami ngayon. Sasabahan ako ni Mama at Papa. Ah? Magsisimba kayo? Pagsaba ang tawag namin doon, Philip. Eh, parehas lang naman yun. Gusto mo, punta ka na lang sa bayan at may mga aktibidad kaming gagawin doon at sigurado mag-e-enjoy tayo. Oh, Adrian, ang aga mo naman mag-akay ngayon na. Siyempre naman po, ate, turo kasi ni Mama at Papa yan. Di ba, Mama? Oo naman anak, dapat. Laging ipaganyaya ang kahalalan. Ang galing talaga ng anak namin. Philip, di ba? Opo. Alis na kami ah. Sama ka sa susunod. Bye. Ano bang ginagawa mo? Aba, kanina ka pa ikot ng ikot ah. Nahihilo na ako sa'yo. Umirmi ka nga lang. Yung bote po na yun na nandito sa ikaan ko. Ayan, sabi ko naman kasi sa'yo, ibigay mo na lang sa akin para napakinabangan pa natin. Anak, hiniram ko lang naman eh. Palalaguin ko din. Kailangan ko na po yun para pambili ng gamit ko sa school. Hindi na nga po ako humingi ng pambahan ko sa inyo. Tapos, kukunin niyo pa po yung iniipon ko. Ang kamot mo naman? Hindi mo ba alam na masama ang nagdadamot? Hiniram ko lang naman, ibabalik ko din. Ano ba yan? Mamalasin ako kapag ganitong sinisira mo ang araw ko. Makalis lang nga. Tay, may sunog
Walang imposible sa Ama. Kayang-kaya niya kayong iahon mula sa kawalan. Yan si Philip, mabait siyang bata. Nakakaya niyang harapin ang hirap ng buhay. Kahit na alam niya sa sarili niya na bata pa lamang siya at kaunti pa lamang ang alam niya sa mundo. Kaya natin ito. Tayo ay magiging malakas kahit na sa pakiramdam natin ay nanghihina ang katawang laman. Kapag tayo ay nagtiwala sa Diyos. May mga anak tayo na umaasa sa atin. Hindi tayo pwedeng basta-basta na lamang sumuko. Kasi kung susuko tayo, sino na lamang ang magiging sandalan nila? Sino na lamang ang magiging gabay nila? Kaya tayo bilang magulang, kailangang maituro natin sa kanila na sa buhay natin, hindi naman talaga sapat na malusog ang pangangatawan, o di kaya ay matatalino, o di kaya naman ay mayayaman. Ang mahalaga, mayaman tayo sa pananampalataya. Kasi ang Diyos lamang ang makakatulong sa atin. Maraming salamat sa inyo. Ang pagsubok sa buhay ay hindi nawawala. Kaya magpagkatibay sa Ama. Parang nakabili ito. Wasak na yung bahay namin. Wala man lang ako na isalbang gamit, isa. Kakaunti na nga lang yung gamit namin. Nawala pa. Paano pa kayo magsisimula nito? Alam mo, ang mahalaga, buong pamilya nyo. Walang nasaktan o nasugatan. Ang bahay nasisira, pero naitatayo at napapalitan ng mas matibay. Ganun din tayo. Pagkatapos ng unos o pagsubok, mas magiging matibay tayo dahil sa tulong ng Ama. Sabagay, di mo naiintindihan ang sitwasyon ko. Di mo nadamay sa sulog ang bahay niyo. Saka wala nang nawala sa inyo. Tatay talaga tayo, no? Matatapang, malalakas. Ang hirap ipakita sa may bahay natin na nanghihina din tayo. Hindi pwedeng magpakita ng kahit anong emosyon. Kasi sasabihin sa atin na, tatay ka, haligi ka ng tahanan, dapat matatag ka. Hindi pwedeng anayin ang haligi ng tahanan. Kasi rurupok yun, babagsak at ihina ang pundasyon nito. Pero hindi naman masamang ipakita na nanghihina din tayo. Na kailangan din natin ilabas ang tunay nating nararamdaman. Kaya nga tayo may kapareha sa buhay dahil ibinigay ito sa atin ng Diyos para may kasama tayo sa hirap at sa ginhawa. Para hindi natin sarilinin. Kapag sobrang bigat na talaga, nandyan ang Diyos. Hinihintay niya lang tayo na kusang lumapit sa Kanya. Leader tayo ng sarili nating tahanan. Ang isang matatag na leader ay nakakapag-duplicate ng sarili niya. Ang iyong may bahay, nakakagawa siya ng isang strong din na leader na mangangalaga at mag-aasikaso sa inyong buong sambahayan. Nay! Kung isusog ko! Yung naka-hangers na may cabinet, anak! Kita ko na po, Nay! Okay. Manalangin muna tayo bago tayo umalis. Ano, tara na? Oo ba? Salamat ha. Wala yun. Sinusundan, daan na iyong tinatahak. Walang ibang kasama at laging nag-iisa. Unti-unting nasanay na. Huwag kang mag-alala, hindi lang ikaw ang nakadarama. Nakapagtataka, kaya
at sumabay sa witing, tumapawi ng lumbay sa buhay na puno na ng ligali. Tumingala ka lang sa langit, kapatid, ika'y lumapit. Pumanata ka sa Diyos, ika'y kumaya natin to. Kaya 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 natin to. Ading? Hello? Hello din po. Dito ba nakatira si Adrian Razon? Ay, baka yun yung bagong lipat sa may sakin. Doon po sila sa kabilang kanto. Malagpasan niya na din po. Mag-U-turn lang po kayo. Ganun ba? Sige, salamat ha. Walang alawan po. Yung mga dalan natin yan, nakasulsulin na. Supay ah. Saan na tayo ngayon? Road trip na. Oh, sakit na.